Para sa isang taong nagmamahal ng totoo, wala kang hindi gagawin, masiguro lamang na nasa maayos siyang kalagayan. Ngunit, paano kung habang tumatagal ay lalong nagiging komplikado na ang lahat? Hindi kita susukuan, babe. Kahit na maubos pang lahat ng pera ko ay wala akong pakialam. Aantayin kitang magising. Hindi alintana ni Jacob ang gasto sa ospital kung saan nakakonfine si Charmaine. 3 months na rin kasi itong nasa ICU at hanggang ngayon na hindi pa rin nagigising. Walang nakakaalam kung kailan ito magigising kung hindi ang Diyos lamang. Kaya naman, kahit hindi madasaling tao itong si Jacob ay natuto siyang lumapit at magmakaawa sa Diyos. Diyos ko po, nakikiusap po ako sa inyo. Gisingin niyo na po si Charmaine. Naawa na po ko sa kanya. Masyado na naging malupit ang tadhana sa kanya. Bigyan niyo po sana siya ng pagkakataong sumaya. Ako po, nangangako po ko na hindi ko na po siya guguluhin. Lalayuan ko na po siya at basta ipangako niya lang na mabubuhay siya. Kahit masakit, kahit mahirap ay gagawin ko. She deserves to be happy. Oh God, she's too young. Hindi na matimbang ang mga luhang iniluhan ni Jacob sa nangyari sa dalaga. He felt guilty sa mga nangyari. Kung hindi sana niya kinuha noon si Charmaine ay baka kahit papaano ay sumaya ito. Nangako siya sa Diyos na bubuhayin lamang ito at hindi na niya ito guguluhin pa. Samantala, nagpasya muna siyang umuwi ng mansyon para maligo at magpalit ng damit. May aayusin din kasi siya sa office kaya pasamantala muna niyang iniwanan ang dalaga. I'll be back later. Gusto ko mamaya gumising ka na ha? Mahal na mahal kita. Wika niya sa labas ng ICU habang nakalapat ang dalawa niyang palad sa salamin ng bintana. Pagkabalik niya sa mansyon ay kagad siyang naligo at nagpalit ng damit. Pagbaba niya ay sinalubong siya ni Manang Dolor. Baka sa mukha nitong labis na pag-aalala. Senyorito, naayos ko na po yung kwarto ni Senyorita Charmaine para kapag nagising siya ay makauwi na siya dito. Kamusta na nga po pala siya? Nagising na po ba? Hindi pa rin Manang pero umaasa pa rin ako na magigising siya. Jacob's voice is unsure. Hinawakan ng matandang katulong ang kamay niya. Senyorito, naniniwala ko na magigising siya. Nababalik pa kayo sa dati. Matapang na babae si Senyorita. Alam kong lalaban siya. The problem is kung magigising nga si Charmaine. Nakakasiguro ba si Jacob na babalik pa ito sa kanya? The last time he was remembered is pinabugbog niya si Rafael at galit na galit si Charmaine sa kanya. Hindi naman porke namatay si Rafael ay babalik kaagad siya sa dati. Napakalabo na atang mangyari. Lagpas langit ang galit sa kanya ng dating nobya. Kung magising man ito ay tsak na isusumpa pa rin siya nito. Bagay na lalong nagpapalungkot kay Jacob. Kahit hindi na kami bumalik sa dati Manang, basta magising lang siya, ay ayos na sa akin. Masaya na ako kapag nangyari yun. Isang pilit ng ngiti ang ginawad niya sa matanda. Kahit na may sama ng loob ang matandang katulong sa amo dahil sa ginawa nito kay Lucy, ay hindi pa rin niya maiwasang hindi maawa rito. Senyorito, kahit na may sama ng loob ang matandang katulong sa amo dahil sa ginawa nito kay Lucy ay hindi pa rin niya maiwasang hindi maawa dito. Napakalaki na kasi ng pinayat ni Jacob. Palagi kasi itong nagpupuyat sa pagbabantay sa dalaga. Sa umaga naman ay pumapasok pa ito sa kumpanya. Halos wala na rin siyang pahinga talaga. Pagdating ni Jacob sa opisina ay umasim kaagad ang mukha niya nang makitang pagmumukha ni Honey. Dati niyang sekretarya na obsessed sa kanya. What are you doing here? Jacob, I'm sorry to ruin your day. Pero gusto ko sana humingi ng tulong sa'yo. Umasim biglang mukha ni Jacob. Every time kasi na makikita niya si Honey ay parang niya na rin nakikita ang dating asawa na si Lucy. He can't afford to help her dahil nasusuka siya sa pagmumukha nito. Sorry, wala akong maitutulong sa'yo. Makakaalis ka na. Mabilis niya itong nilagpasan na parang hangin lang. Sinundan siya ni Honey sa loob ng kanyang opisina at mabilis na nilakang pinto. Jacob, desperada na ako. Kailangan ko kasi ng pera. Pinapaalis na ako sa inupahan kong apartment. Na-scam kasi yung perang binigay mo sa akin noon, kaya walang-wala na talaga ako ngayon. Ayoko naman bumalik sa dati kong trabaho kaya tao akong nakikiusap sa'yo. Hindi naniniwala si Jacob sa mga sinasabi ni Honey. Hindi rin kasi siya nakinig at wala siyang panahong pag-aksayahan ito ng oras. Live, may diing sabi ni Jacob. Masyado na kasi siyang maraming iniisip at ayaw na niyang madagdagan pa.
He is physically, emotionally and mentally tired. Nahilot na lang niya ang kanyang sentido. Huwag ka namang ganyan, Jacob. Kung makatingin ka sa akin ay para kang diring-diri. Baka nakakalimutan mo, ilang beses kong pinatirik ang mata mo. Sarap na sarap ka pa nga sa akin nun. Naningkit namang mata ni Jacob. He breathed heavily. So what are you trying to say? My gosh, honey. Ganun talaga kaming mga lalaki. Madali lang mapatirik ang mata. Para sabihin ko sa'yo, maraming babaeng gumagawa sa akin ng ganyan. Mas magaling pa nga sila sa'yo eh. Pangiinsulto niya sa kausap. Ayaw na nga sana ni Jacob na makipag-usap dito, kaso naiinis na siya. Napaluha bigla si Honey, ngumiti ng mapait. Sige, hindi na kita pipilitin. Tutal, hindi ka rin naman masarap. Ang dali-dali mo pang labasan kaya hindi na ako nagtataka kung bakit hindi ka pinili ni Charmaine nung gabing magmakaawa ka sa kanya para balikan ka. Hindi siya nasisiyan sa'yo sa ibang lalaki niya nakita. Nakakaawa ka, Jacob. Ang dami mong pera pero mag-isa ka. Hindi nagustuhan ni Jacob ang mga narinig. Mabilis siyang tumayo sa kinaupuan at mabilis na hinablot si Honey. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Hawak-hawak ni Jacob ang leeg ni Honey. Gigil niya sinakalito at pinaghahalikan. Daig nito na tila naubusan ng hangin. Hindi pala masarap ha? Sige, papatunayan ko sa'yo yan. Pinagpunit-punit ni Jacob ang suot na dress ni Honey hanggang sa lumantad sa kanyang hubad nitong katawan. You slut, pagsisisihan mo yung mga sinabi mo ngayon. Mabilis na pinihit ni Jacob ang katawan ni Honey, patalikod at pinatuwad. Pinagpapalo niyang pangupo nito hanggang sa mamula. Sunod niyang hinubad ang kanyang suot na sinturon at mabilis na binaba ang zipper. Hetong gusto mo diba? Sige, paiyakin kita sa sarap, he said with evil voice. Ouch! Hindi naman masarapan si Jacob sa katalik. Ginagawa lamang niya ito para parusahan si Honey. Minalit kasi nitong pagkalalaki niya at pinagtawanan. O ba't ka umuungol ngayon? Akala ko ba hindi ako masarap? Brutal ang pamamaraan niya ng pagpapaligay sa katalik. Jacob, shit! Nasasaktan ako! Dahan-dahan lang! Tila tigang na preso kasing walang haba siyang pinagbabayo ni Jacob. Matapos makaraos parang basa na basta na lamang itinulak ni Jacob si Honey matapos gamitin. Latang-lata itong napahiga sa sahig. Matapos namang maisuot muli ang sinturon ay mabilis na kumuha si Jacob sa kanyang wallet na mga lilibuhing papel at sinampal sa mukha ni Honey. Ayan na, nasihan ka na? Binayaran ka pa. Isa-isa niyang pinulot sa sahig ang mga nagkalat na pera. Samantala, tila matinding kahihiyan ang inabot ni Honey nang lumabas siya ng opisina ni Jacob. Sinuot kasi niyang muli ang gula-gulanit na damit kaya pinagtinginan siya at pinagtawanan ng mga empleyado ng Luxury J. Gulo-gulo din ang buhok niya na parang luka-luka. She looks wasted. Samantalang nagumpisa na magtrabaho si Jacob, kaliwat kanan ang mga pinipirmahan niyang papeles. Mga orders yun internationally. Wala na kasi ang Lesotho kaya siya na ulit ang prefer ng mga tao. Kada pirma niya ay milyones ang katumbas. Ganun siya ka-bless ngayon sa negosyo. Tripleng kita niya ngayon compare sa dati. Ngunit sa kabila na tagumpay na kanyang natatamo ay hindi niya pa rin makuha na maging masaya. Wala pa rin kasing kasigarduhan ng buhay ni Charmaine. Samantala, Sir, may meeting nga po pala tayo sa Phantom Apparel ng 1 p.m. Hindi po pwedeng hindi tayo a-attend. I know that. How can I forget that isa yan sa mga tumulong sa company natin? Phantom Apparel is a well-known brand of jeans and t-shirt here in the Philippines and abroad. I don't know kung bakit ako naimbitahan sa meeting na yan. Maybe they want to create a strong partnership with me. Kaya maaga kami nag-lunch na aking sekretaring si Odette. 12:30 p.m. lang din ay umalis na kami sa office at saktong 1 p.m. ay dumating na kami sa nasabing meeting. Kaagad akong kinamayan ng mga kapwa ko negosyante na sina Mr. Tan, Mr. Go, Mr. C at Mr. Lopez. Mga nakakasama ko na kasi sila dati kaya naman medyo palagay na kami sa isa't isa. Maya-maya pa'y dumating ng Mr. George Ching ang may-ari ng Phantom Apparel. He's a half Chinese and half Filipino. Wow, I did not expect this. Kompleto tayo. Bungad na wika niya sa amin at isa-isa niya kaming nilapitan at kinamayan. I don't know kung sino ang mas mayaman sa amin pero isa lang ang alam ko. Tuso itong si Mr. Ching pagdating sa negosyo. He cleared his throat. So, marahil ay alam niyo na kung bakit nagpatawag ako ng meeting. Wika niya gamit ang kanyang malaking boses. Napataas tuloy ako ng kilay. Hindi ko kasi alam kung para saan ang meeting na ito. Ilang sandali pa ay umilaw ng projector at lumabas doon na isang graph na hindi ko naman maintindihan kung para saan.
Lalo tuloy akong na-curious. Pinili ko talaga kayong 5 dahil kailangan ko inyong tulong at umaasa kung hindi niyo ako tatanggihan. Habang nagsasalita itong si Mr. Ching ay bilang tumunog ang cellphone ko na nasa aking bulsa. Shit, nakalimutan ko pala kasi itong i-silent. Nagtingin na silang lahat sa akin at dahil kabastusan ang nangyaring iyon, ay naisipan kong patayin ang tawag kaso pagtingin ko sa screen ay pangalan ng doktor ni Charmaine palang tumatawag. Excuse me. Paalam ko sa kanila sabay turo sa hawak kong cellphone. Hindi ko kasi maaaring hindi sagutin ang tawag na yon dahil alam kong importante ang ibabalita ng doktor ni Charmaine. Yun nga lang, kailangan kong tatagan ang loob ko sa maririnig. Maaari kasing good news ito o hindi kaya ay bad news. Inhale, exhale. Hello, Dr. Padilla. Hello, Mr. Jacob. Buti naman at sinagot mo kaagad. I have good news and bad news to say. Pwede ka bang pumunta rito ngayon? Good news and bad news? Ano kaya yun? Kahit nasa importanteng meeting ako ngayon ay mabilis akong umuo sa nasabing doktor. Yes, papunta na ako dyan. Hindi na ako nakapagpaalam sa loob dahil nagmamadali na akong sumakay ng elevator. Kung pwede ko lang liparin ang ospital na yon ay ginawa ko na. Hindi ko na kasi alam kung ano bang tamang reaksyon na dapat kong maramdaman. Ano ba kasi yung bad news? Sa isip-isip ko habang nagmamaneho. At bakit kailangan niya ako makausap ng personal? Wala naman sanang problema. Bawat hakbang ko papasok sa ospital ay parang nanlalata ang mga binti ko. Yung parang gusto ko lang marinig ay yung good news at kalimutan na lang ang tungkol sa bad news. I'm sick of hearing bad news. At dahil no choice ako kung hindi harapin ng doktor ni Charmaine, ay pinilit ko na lang na patatagin ang aking loob. Huwag naman sanang ikasira ng utak kong sasabihin ng doktor. Malapit na kasi akong mabaliw. Pasok ka, Mr. Jacob. Umupo ka. Pilit kong binabasang ekspresyon ng nasabing doktor, ngunit wala naman akong makita. Palakas tuloy ng palakas ang kabog ng dibdib ko. Salamat. Nanginginig naman akong naupo. Maya-maya pa'y umayos siya na at naayos na ang suot na salamin at saka tumingin sa akin. Seryosong tumingin. Anong gusto mo unahin ko? Yung good news ba o yung bad news? Good news na lang po. The good news is nagising na siya at nakakausap na. Nakakagalaw na rin siya ng maayos pero nalilimitahan lang namin ang kanya mga kilos. Sa ngayon nasa ward na siya at pinapaupo namin siya sa wheelchair dahil lang buwan di siyang nakahiga. Wow! Dininig ng Diyos ang panalangin ko. Salamat, Lord. Tinupad niyang hiling ko na magising si Charmaine. Masaya ako malaman na okay na siya. O bakit parang hindi ka ata masaya? Napansin pala niya na bigla ko napasimangot. Bigla ko kasing naalala ang pangako ko sa Diyos. Nalalayo na ako kay Charmaine once na magising lang ito. Tsak din naman kasi na hindi niya ako gustong makita dahil alam kong galit na galit pa rin siya sa akin. Masaya po ako, Dok. Sobrang saya ko po. Paano ko kaya siya kakausapin? Paano kaya ako hihingi ng tawad sa kanya? Ayaw niya ako makita. Paano kung ang daming paano sa isip ko? Gustong gusto ko na kasi siyang puntahan sa ward at kalimutan na lang ang tungkol sa bad news. Ayoko na kasing dagdagan ng sakit ng puso ko. Kaso kailangan ko pa ring malaman yung bad news sa ayaw at sa gusto ko. Ako lang naman kasi ang nagpakilalang kamag-anak ni Charmaine, kaya responsibilidad ko itong malaman. The bad news is wala siyang maalala. Hindi niya alam ang pangalan niya, kung ilang taon na ba siya o saan siya nakatira. Kahit yung aksidente, hindi niya matandaan. Oo, nakakausap nga siya pero pagdating sa personal niyang buhay ay wala siyang matandaan. Kaya sinuri namin siyang muli kanina at doon na namin nakumpirma na nagkaroon siya ng head trauma which is led to amnesia. I'm sorry, pero mukhang mahihirapan na tayong maibalik ang kanyang memorya. Siguro kailangan niya ng lifetime na therapy session para makatulong, pero hindi ko masisigurado na gagaling siya doon. I am very sorry, Mr. Jacob. Amnesia? Sigurado po ba kayong wala na talaga siyang maalala sa past life niya? Pag-uulit ko. As I said earlier, wala na as in bura ng lahat. Putya, kung ganun pala hindi mainam. Ayos! Wala sa sariling nasabi ko. Mr. Jacob, may nakakatuwa ba sa sinabi ko? Wala po, Doc. Pasensya na po. Pagsisinungaling ko. Hindi naman pala nakakalungkot yung sinasabi niyang bad news eh. Pabor na pabor pa nga sa akin. Ayoko sanang matuwa dahil nagka-amnesia na si Charmaine. Kaso eto na yung chance ko para magkabalikan kami. Wala nang maalala si Charmaine, meaning hindi na niya maalala na galit siya sa akin. Hindi na rin siya malulungkot dahil hindi na niya maiisip ang itay niya at si Rafael. Wala nang mapapait na nakaraan ang magpapasakit ng puso niya. Dok, pwede ko na po ba siyang puntahan?
Yes, of course. Go ahead. Pagdating ko sa ward, inadatnan ko siyang nakatingin sa may bintana. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya, tumalik sa kanyang pisngi. Walang nagbago sa kanya. Maganda pa rin siya. Bahagya nga lang siyang nangayayat, ngunit bagay pa rin naman sa kanya. Ang mga mata niya, ganun pa rin. Parang nangungusap sa akin, bagay na lalo kung gusto ko sa kanya. Sino ka? Tanong agad niya. Hindi naman ako nasaktan dahil hindi niya ako nakilala. In fact, okay na okay ito. At least kaya ko nang baguhin ng pangit na tingin sa akin. Babe, ako to, si Jacob. Fiancé mo. Pakilala ko sabay hawak sa kanyang kamay. Lumuhod ako sa harapan niya at mabilis na hinalikan ng kanyang kamay. Fiancé? Bakit hindi ko maalala? Babe, hindi mo talaga maalala sa ngayon dahil hindi ka pa magaling. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita mamadaliin. Tutulungan kitang maalala ang lahat. Ipapatherapy kita. Pagsisinungaling ko. Kaya ko kasing ibigay ang lahat sa kanya, pero yung ipatherapy siya para makatulong sa pagbalik ng alaala niya, hindi na siguro. Para lang kasing pinabilis kong paghihiwalay namin. Ganun ba? Kung fiancé kita, nasan yung engagement ring ko? Nakatingin sa suot kong singsing na siyang engagement ring namin. Yung sayo kasi. Kasi nawala raw sabi ng doktor. Wala ka raw suot-suot na singsing nang daling ka rito. Pero hayaan mo, magpo-propose na lang ulit ako para parehas tayo. Nasaan nga ba yung singsing niya? Hindi kaya tinapon niya? Ano nga palang pangalan mo? Ako, ano bang pangalan ko? Wala kasi akong maalala. Pwede mo bang ipaalala ang lahat sa akin? Total lang sabi mo, fiancé naman kita. Sorry, pero hindi ko ipapaalala ang lahat sa kanya. Kung kinakailangan ko mag-imbento ng mga pangyayari sa buhay niya, ay gagawin ko basta't masiguro ko lang na magiging masaya siya sa bagong alaalang ikikwento ko sa kanya. Ako si Jacob Cuevas, 34 years old. Nagkakilala tayo sa school niyo nung araw na pumunta ako dun para mamili ng mga scholar. Ikaw kaagad ang napili ko nun kasi nabighani agad ako sa kagandahan mo. Sakto naman na ulila ka na kamo kaya inalok kita na magtrabaho sa bahay ko bilang caretaker. Ang tanging ginagawa mo lang nun ay magbantay ng masyon sa tanghali hanggang gabi. Kapag umaga kasi nag-aaral ka, hatid sundo kita kasi nagsiselos ako sa teacher mo na halos kasing edad ko lang. ALS student ka na nga pala nung time na yun. Medyo edited na mga pangyayari pero wala akong nakikitang mali sa pagsisinungaling ko. Gusto ko kasing isipin niya na masayang buhay naming dalawa bago siya maaksidente. Tapos ang pangalan mo nga pala ay Charmaine Domingo. 24 ka na ngayon. Gaya na sabi ko kanina, ulila ka na sa magulang. Hindi ko na-meet yung mga parents mo dahil patay na sila na magkakilala tayo. Patay na pala sila? Anong kinamatay nila? Dito na ako nasa mid. Isip Jacob, isip. Atake. Oo, atake sa puso. Yung kinamatay ng tatay mo. Yung nanay mo naman ang kwento mo sa akin namatay nung pinanganak ka kaya lumaki ka sa podar ng itay mo. Bigla siyang nalungkot. Mukhang dapat kong iwasan na mapag-usapan namin ng tungkol sa kanyang mga magulang. Bigla na lang kasing hindi na maipintang mukha niya. Daing niya habang hawak ang kanyang ulo. Jacob, ang sakit. Babe, okay ka lang ba? Sandali tatawagin ko si Doc. Dali-dali ako lumabas ng kanyang kwarto at mabilis na tumawag ng doktor. Kaagad naman itong pumunta sa kwarto ni Charmaine para tingnan ang lagay ng ulo nito. Samantala, Mr. Jacob, I think may nasabi kang hindi kayang iproseso ng utak niya. Kung pwede lang sana. Kung ano lang exact na tinatanong niya, eksakto lang din ang isasagot natin. Nahihirapan pa kasing mag-adjust yung utak niya. Ibibigay ko sa yung number ko para kapag nagkaroon ulit na problema ay mabilis kong malalaman. Pwede na po ba kami umuwi? Ang dami na kagad na plano sa isip ko. Plano namin gawin. Yes, pwede na mamaya. Naku, thank you Doc. Thank you talaga. Kulang na lang ay halikan ko si Doc Padilla. Dahil sa sobrang tuwa, sa wakas ay mauuwi ko na si Charmaine sa mansyon. Muli na namang sisiglang bahay ko. Excited na akong iparana sa kanyang pinakatodong pagmamahal ng isang Jacob Cuevas. Babawi talaga ako sa kanya. Bago ko iuwi si Charmaine ng mansyon ay nilinis ko muna ang mga kalat at pinabagong ayos. Ayaw kasing mayroong bagay na pwedeng makapagpaalala sa kanya ng mga pangit na alaala. Maging ang mga furniture ay pinapalitan ko din as in lahat, pati ang pintura ay pinaiba ko din. Nagpagawa rin ako ng mga edited pictures namin na kunwari nasa iba't ibang lugar kami at masayang nagtatravel. At bawat picture ay gagawa ko ng kwento na puro masasaya lang. At para walang problema, nagsinungaling ako kila Manang Dolor.
Nagdahilan akong ibenta ko ng mansyon dahil lilipat na ako sa isang maliit na kondo kaya hindi ko na sila kakailanganin. Sinisanti ko silang 3 at binigyan na lang ng malaking pera bilang panimula. Nag-hired na lang ako ng 4 na bagong katulong at 4 na bodyguard para hindi ako mangamba. Sinigurado kong mga wala itong alam sa istorya namin ni Charmaine at nang hindi ako matatakot na baka isa sa kanila ay madulas. Samantala, after 2 days, nasettle ko ng bill sa ospital na inabot ng hindi lalagpas sa 1 milyon. At kasalukuyan na kaming nakasakay sa kotse ko at pauwi ng mansyon. Babe, ano nga palang gusto mong kainin mamaya? Ipapaluto ko kay Manang. Wala pa akong ganang kumain eh. Ikaw nang bahala. Parang gusto ko lang matulog na matulog. Matulog? Sige, matulog raw. Ilang buwan na nga siyang tulog. Pagdating namin sa mansyon ay napansin kong panay ang libot ng mata niya sa paligid ng garden. Wala akong idea kung anong naglalaw sa isip niya ngayon, pero sa tingin ko yung mukha namang okay naman siya na makita ang hardin. Pinupuno ko kasi yun ng mga bulaklak na sunflower at roses para naman may libangan si Charmaine sa umaga. Wow, ang gaganda naman nila. Kaninong tanim to? Hinawakan niya yung sunflower at inamoy. Sinundan ko naman siya tinawakan sa kanyang magkabilang balikat. Babe, hindi mo kasi naaalala pero ikaw ang nagtanim niyan. Araw-araw mo silang dinidiligan at inaalagaan kaya naman ganyan kagandang pamumulaklak nila. Singganda mo babe. Hala, mahilig pala ako sa flowers. Sige, bukas ng umagi aalagaan ko na kayo ulit ha? Oo nga, aalagaan namin kayo bukas. Nagpasya kasi ako na mag-leave na 1 buwan. Gusto ko siyang tutukan, gusto ko siyang alagaan. Pagdating namin sa loob ay isa-isa na rin namin tinignan ang mga larawan. Ang isa pa dito ay dinampot niya at pinagmasdan. Babe, ang cute mo dito oh. Anong meron dito? Yung picture kasi na yun ay magkayakap kami habang nasa Boracay. Kaagad akong umisip na magandang kwento. Ah, yan ba? Yan yung araw na celebrate natin yung 3rd mansari natin. 3 days tayong nagbakasyon dyan. Sunod naman niya ang hinawakan ng isa pang larawan. Jacob, ang dami pala nating picture na magkasama no? Sinong mahilig magpicture, ikaw ba o ako? Ako babe, gusto ko kasi na marami tayong remembrance sa mga pupuntahan natin. Gaya nito, hinawakan ko isa pang larawan. Alam mo bang kuha ito sa loob ng sinihan? Hindi pa tayo nito pero halata ko na sa'yo na may gusto ka sa akin. Ay, kaya pala madilim. Bigla ko may naalala kaya natawa ako. Totoo naman kasing nanood kami ng sine noon kaya nga lang SPG yung movie na pinapanood namin. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Isa yun sa pinaka nakakahiyang pangyayari sa buhay ko dahil nahuli kami ng guard na may ginagawang milagro sa loob. O bakit ka natatawa? Wala lang babe, halika na. Pumanik na tayo sa taas. Okay. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Mabilis ko na siyang dinala sa kwarto namin at inalalayang maupo sa kama. Babe, this is our room. Ha? Share tayo ng room? Oo may problema ba? Naupo ako sa tabi niya, tinawakan ko siya sa kanyang baba. Babe, you have no idea how much I miss you. Huwag mo naman sanang hilingin na mag-iba ng kwarto. Unti-unti kong nilapit ang mukha ko sa kanya. I wanted to kiss her soft red lips pero mabilis siyang nag-iwas. Hindi naman sa ganon kaso parang nailang pa kasi ako sa ngayon. Alam mo na, wala akong maalala. Kaya hindi mo naman ako masisisi kung bakit ganitong reaksyon ko. Oo, tama. Naintindihan kita babe. Pero okay lang bang tabi tayong matulog? Promise wala tayong gagawin. Sandali siyang nag-isip. Okay, pagpayag niya sa huli. Niyakap ko kaagad siya ng mahigpit. Yes, I know I am overreacting pero ang tagal ko talagang inantay ang araw na to. Ang muli ko siyang makatabi sa aking pagtulog. Kinagabihan, nagpresenta ako magluto ngayong gabi na aming kakainin dahil gusto ko talagang paglingkuran si Charmaine. Halos taon na rin ang binilang ng huli ko itong ginawa. Kaya naman nasaya-saya ko dahil ngayon lang ulit ako ginanahang gumawa sa kusina. Sinigang sa miso ang niluto kong hapunan. Dahil alam kong humina ng katawan ni Charmaine dahil sa matagal na pagkakahiga kaya naman niisip kong puro lang masusustansya ang ihanda. Brown rice, sinigang sa miso at isang slice ng hinog na papaya for your dinner babe. Masiglang bungad ko sa kanya pagkabukas ko pa lamang ng pinto ng aming kwarto. Kaso bigla ko natigilan na makita ko siyang natutulog na. Kanina pa siya natutulog hindi ba siya nananawang matulog? Sa isip-isip ko, hindi ko tuloy malaman kung gigisingin ko ba siya o ano. At dahil inaalala kong kanyang kalagayan ay naisip ko ng isang guni muna kay Doc Padilla ang lahat. Gusto ko kasi maging maingat sa lahat ng aking gagawin tungkol kay Charmaine. Mahirap na. Phone ringing. Hello po Doc.
O Jacob, napatawag ka. May problema ba? Wala naman po, Dok. May tatanong lang po sana ako. Buti naman. Akala ko kasi kung ano na. Ano ba itatanong mo? Dok, nagluto po kasi ako ng hapunan ni Charmaine. Sinigang sa miso lang naman kaso nakatulog po siya eh. Itatanong ko lang po sana kung pwede ko ba siyang gisingin. Nag-aalala kasi ako na baka malipasan siya ng gutom. Yun lang ba? Bali ganito na lang. Wag mo na siyang gisingin. Hayaan mo lang siya. Epekto yun ng mga gamot na iniinom niya kanina kaya tulog siya ng tulog. Hintayin mo na lang siya magising. Ganun ba? Sige ho, Dok. Salamat. Kaya pala tulog siya ng tulog ay dahil sa iniinom niyang gamot. Di bale, mamaya na lang. Muli kong binaba ang tray na naglalaman namang hinanda kong pagkain. Iinitin ko na lang yun mamaya pag nagising na siya. Kaagad akong tumabi sa kanya pagpasok ko. Aaminin ko, inaantok na rin ako dahil sa sobrang pagod. Ang dami ko kasing inasikaso maghapon kaya kusa na lang na napapikit ang mga mata ko. Maya-maya pa'y naramdaman kong may yumuyog sa aking braso. Pilit kong dinilat ang mga mata ko. It's Charmaine. Ginigising niya ako. Kahit na mabigat ang katawan ko ay nagmadali akong bumangon. Alam mo yung feeling na antok ka pa pero kailangan mo pa rin bumangon. Shit, napatingin ako sa orasan. 2:00 na pala ng madaling araw. Babe, nagugutom ako. May makakain ba dyan? Malambing na tanong niya sa akin habang iniimas ang kanyang tiyan. Meron, syempre. Gigisingin nga sana kita kanina para pakainin ka so tulog na tulog ka eh. Talaga? Bakit hindi mo ko ginising? Ano ba yung niluto mo? Sinigang sa miso. Sandali, iinitin ko lang. Dali-dali kong bumaba ng kama at mabilis na sinot ng tsinelas na pambahay. Papalabas na sana ako ng aming kwarto na bigla niya akong pigilan. Babe, ayoko noon. Pwede ba magluto ka na lang ng iba? 2 a.m. Magluluto? Sisiw. Sino ba naman ako para hindi ko siya pagbigyan? Nilabanan ko na lang ang antok ko at mabilis ko nang sinunod ang gusto niya. Sure, what do you want? I want tortang talong with ketchup. Thanks. Okay babe, give me 20 minutes. Hindi madali yung inuutos niya sa akin dahil mabusis yung paghahanda nito. Hindi ako sure kung magagawa ko agad yun sa loob ng 20 minutos. Ay, ang mga babae nga naman, kung ano-ano mga naiisipan. Alam kong alam ni Charmaine hindi ako sanay na gumagawa nito, pero kinakaya ko alang-alang kay Charmaine. Masaya naman ako sa ginagawa ko at nag-uumpisa pa lang ako. Babe, eto na yung tortang talong. Ano nang mangyayari ngayon na wala ng alaala si Charmaine? O talaga bang wala siyang maalala o nagpapanggap lang ang dalaga? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.